magkakasama po yung apat na magkapatid na dumalaw kay Pangulong Rodrigo Duterte doon sa detensyon. Kumpleto po sina Pulong Duterte o Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Basti Duterte at saka si Kitty Veronica Duterte. Sabay-sabay po silang bumisita kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa detention sa ICC. Dahil yan po ang request ni Pangulong Rodrigo Duterte na makita yung apat niyang mga anak. Ayan, kaya ayan, nangyari na po na binisita po siya ng apat niyang mga anak at masayang masaya daw si Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre nakita niya yung apat niyang anak kahit nasa loob siya ng detensyon. Panoorin po natin yung pahayag ni VP Sara Duterte kung ano po ang mga pinag-usapan nila o ano po ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa loob ng detention sa ICC. Papakinggan lang po natin yung mga salaysay ni VP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Una po, meron bang special reason na request na kayo na sabay-sabay at ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo, mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Yung mag-share niyo lang, hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika. No? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika? Oh, well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So medyo siguro na-miss niya yung ganon na discussions, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami apat. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon. At
gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya magkain, pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas, kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang sugar, blood sugar. So pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Rule at sige. Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. Napunta sa How do you kanya yung feel? Napunta sa kanya. Kung naisip yun na. Ulat. First time pa natin na apat na Bigla napunta sa kanya yung tanong. Sa pagbisita, VP. Wala akong feelings. Wala. Hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming lima. Kasama pala yung nanay nila. Namin, sa kanya yun. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment. No? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed? Although there is a pending MR. Tagal na nun na. Wait lang. Na-inform mo siya ba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung extremely proud. Ayun. Ayun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan na 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung, cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. CIA, siguro tanongin mo? Sino to? CIA. VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme Isko kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Hanggang ngayon walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control so kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control, lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP,
At pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diniretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun ni BBM, wala naman siya reaction. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? And ma'am, any comment po sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw ng mga official? Oo! Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials ha, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. So yun. Yun lang po. So yun na nga mga kababayan, di ba? Kita nyo si Congressman Pulong, talagang alaga na si Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pala yung tagamasahe kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung punta niya dyan, minamasahe po talaga niya yan. Ngayon, isang oras at kalahati daw yan na minasahe ni Congressman Pulong nung bumisita silang apat. Grabe. Ganun kaalaga si Congressman Pulong sa kanilang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. At saka yan si BP nagulat, tinatanong siya, bigla siyang nagulat yung napunta sa kanyang tanong. At yung tanong naman tungkol sa impeachment, gulat ni si BP Sara Duterte, sabi niya, tagal na nun Diyan natin makikita na mismo si BP Sara Duterte nga, kinakalimutan na yung impeachment na yan Pero yung iba dyan, walang tigil kaputak-putak tungkol dyan sa impeachment na yan. Walang tigil po talaga. Kangaw-ngaw, napakagastos po ng bunganga. Sobrang gastos sa bunganga. Walang tigil kaputak sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero si BP kinakalimutan na impeachment dahil wala na archive na Pero sila, putak pa rin ang putak. Impeachment, ICC. Pero alam nyo na kung sino yung mga yon. Number 1 na yan dyan, si Laila de Lima. Yan sila ni Jokno. Yan, number 1 yan sila. Sila ni Hontiveros. Yung grupo na yan. Isang congressman na gumaganyan pag nasalita. Yan. Si ano bang apelyido niyan? Sardanya, ano bang apelyido niyan? Hindi ko na kaano yung apelyido niyan dahil wala mahirap pakinggan, nakakaumay po pakinggan. Yan sila ngaw tungkol sa impeachment. Marami diyan nagngangaw. Grabe, napakagastos sa bunganga pagdating sa impeachment. Pero si VP Sara Duterte, nirelax na lang yung isip niya sa impeachment na yan. Dahil alam po niya, sa sunod na taon, magpa-file ulit ang mga yan. Ganun kabait po yung mga Duterte na yan, di ba? Mabait po talaga sila. Yung mga kalaban lang ang nagsasabi na ang mga Duterte daw, hindi ganyan, malakas magmura, ganyan. Uy, kita niyo mga bata ngayon kung magmura, di ba? Di ba? Grabe mga bata ngayon kung magmura. Kahit wala pa si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa naging Pangulo. Dahil ako mismo, naririnig ko yan sa mga kabataan. Grabe po. Ang bata-bata pa, hindi na wala magsalita yung mura. Hindi naman lahat ng bata, pero maraming bata po talaga na sabaga parang wala na lang sa kanila yan yung pagmumura. Parang wala na siyang malisya. Magsalita, may mga ganyan na nabibigkas. Tapos si VP Sara Duterte ayaw niya magbigay ng advice o kung sabaga solusyon kung paano anuhin yung mga ganyan, yung mga nangyayari ngayon. Dahil siyempre,
libre, makukuha nila. Tapos, kung sundin nila yung advice ni Sara Duterte, tapos maging maayos, tapos, ang gagawin nila, hahabulin na si Vice President Sara Duterte. Di ba, unfair naman yung masyado yun, di ba? Kaya tama kay Sara Duterte, maghintay na lang po na pag siya na po ang magiging sunod na Pangulo, makikita po natin po talaga ang galing ni VP Sara Duterte. Kaya naman po maraming kurap po talaga ngayon dahil hindi po sila natatakot kay President Bongbong Marcos. Wala kasing parang ngipin ba, yung walang tapang. Wala tayong makikitang tapang sa kanya na yung iginigit yung tapang na sige, gawin niyo yan, di ba? Ganunin ko kayo. Papakulong ko kayo, hindi ko kayo santuin. Walang ganun sa kanya. Magdagdag na lang ng budget gaya no sa yung kasama na si Mayor Magalong. Dumalaw dun sa project na hindi raw mapakinabangan. Magiging 500 milyon ng gastos dahil magduduble. Ibig sabihin, magbibigay sa ulit ng budget. Di ba? Magbibigay ulit. Nagkataon kung si Pangulong Rodrigo Duterte Pangulo noon, nako po, yari lahat yung mga gumawa ng ganyan. Yari po talaga lahat. Dapat may ngipin. Kaya Mayor Isko Moreno, di ba? May ngipin. Talagang matapang. Kaya yung mga gumagawa ng masama, matatakot na dahil talagang ginagawan talaga ni Mayor Isko Moreno. Walang takot-takot. Talagang bibirahin yan. Tingnan mo si Joel Chua ngayon, sasampahan niyang kaso. Tamang-tama ngayon, nakakarinig ko lang ng balita na magtayo ka ng mga project dyan sa mga kailangan humingi ka ng pahintulot sa LGU o permit galing sa LGU. Dumaan ka muna doon bago ka magtayo ng mga project dyan sa city nila o sa syudad nila. Maraming gumagawa ngayon na nagtatayo na lang ng mga projects, hindi po kumonsulta sa mga LGU. Sa Quezon City, nagrereklamo na rin. Diba? Yung mayor. Si Mayor Isko talaga dahil mismo si Joel Chua daw ang nagpapatayo ng mga barangays na hindi kumukuha po ng permit sa LGU. Kaya pinadimulis niya. Ngayon, kakasuhan pa niya si Joel Chua dyan sa mga ginagawa niya. Nagkaroon din ng katapat si Joel Chua. Balik po tayo dito sa mga Duterte. Ayan po, masayang-masaya po si Pangulong Rodrigo Duterte na magkakasama po ang 5. Kasama po pala yung nanay nila dyan. Kaya 5 yung sinasabi ni VP Sara Duterte, 5 pala sila dahil kasama nila yung nanay nila. Kaya 5 sila. Kumplito ang pamilya. Kaya kahit nasa kulungan si Pangulong Rodrigo Duterte at malungkot, masaya siya ngayon na nakita niya lahat ng kanyang mga anak at yung dati niyang asawa. Kahit sinong ama, di ba? May edad ka na, nakulong ka na dyan. Pero yung support ng mga anak mo, pamilya mo, nandyan. Laging nandyan lang. Pero bilib ko kay Congressman Pulong, biruin mo. Talagang tuwing bisita niya, massage ka agad. Ganon kaalaga ang kanyang ama. Ganyan si Congressman Pulong. Sa kasi VP Sara Duterte, sana nga magiging sunod na Pangulo ito. Dahil sigurado po tayo dito na kapag ito ang magiging sunod na Pangulo, si VP Sara Duterte, maganda po ang tatakbo o maganda po ang takbo ng Pilipinas. Dahil sigurado yung corruption na yan, malamang hindi man mauubos yan. Malaki ang maalis niya o mababawas ang mga yan. Biruin mo yung DepEd pala budget, mismo na siya nagsabi ngayon na yung budget para pala sa building ba yun? Kinuha na kaagad, hindi yung talagang kinuha na kaagad, wala nang paalam-paalam. Kinuha agad, sila pala kumuha tapos pinaghati-hatian. Tapos ngayon pagdidiinan nila si VP Sara Duterte na nilustay daw ang pira ng budget ng DepEd at saka sa confidential fund. Yun pala, bago i-release yata yung budget, kinuhaan na pala. Ayan, si VP Sara na mismo ang nagsasalita o nagsasabi na kinuha na pala kaagad at pinaghati-hatian. Tapos siya ngayon ang dinidiin na ginastos daw sa hindi tama ang budget ng DepEd. Biruin mo yan. Talagang pinagkaisahan siya ng mga wak-wak na yan. Pinagkaisahan po talaga siya. Pero hindi po talaga mananaig yung mga ganyang gawain na hindi patas. Hindi po. Darating ang panahon na babawian sila ng karma. Babawian po talaga ng karma. Lahat ng mga nangaapi ngayon sa mga Duterte, darating ang panahon, babalik sa kanila yan.
tatamaan isa-isa ng karma ang mga yan dahil lahat ng ginagawa nakikita po natin na hindi po totoo. Lalo-lalo na kay VP Sara Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte, walang kakurap-kurap. Wala kang makitang sasakyan ni Pangulong Rodrigo Duterte na napaka-mamahalin, napakaganda, mga luxury car na yan. Wala. Wala po talaga. Bahay nga niya, walang nadagdag. Pati gate, nung pag naging presidente siya, yung gate ng bahay niya, pagkatapos na manungkulan bilang presidente, yung gate ng bahay niya, yung pusti ng bahay niya, yun pa rin pagbalik niya, walang nabago. Ganon ka-street mamuno si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang kakurap-kurap. Dahil ang kurap talaga ng mga opisyal, makikita po natin biglang angat ang yaman, gaganda ng bahay, mga mansion, sasakyan na pagaganda, mga relos, mga damit, milyon ang halaga ng mga relos, mga lahas. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, tingnan nyo po, binibigyan lang ng relo yan. Nakikita po natin, may nagre-regalo sa kanya ng mga relo. Di ba? Iregaluhan po siya ng relo. May nakikita po tayong mga video dyan. Sabihin nila na si Duterte daw yumaman dahil sa kurap na ni VP Sara Duterte. Maniwala, ang naniniwala dyan yung mga kakampi lang po nila, yung panay ngaw-ngaw dyan, panay gasto sa bunganga, yung napakagasto sa bunganga, panay bunganga, puro Duterte, 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 impeachment, impeachment, ICC, ICC. Yan yung mga yung mga taong nandidiin sa mga Duterte na hindi naman totoo mga sinasabi nila. Puro magawa-gawa lang yan para masira lang mga Duterte. At si VP Sara Duterte hindi makakatakbo sa 2028 presidential election. Yan naman talaga ang punto dyan na hindi makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Yan po talaga ang target nila dyan. Sa akin lang to sa akin to yan sa pananaw ko talaga. Ang target po talaga nila dyan, kaya pinakaisahan nila si VP Sara Duterte, kasi napakalakas po talaga si VP Sara Duterte. Sobrang lakas po yan. Pag yan tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, walang kaduda-duda po, mananalo po siya. Kaya ang target po dyan dahil tungkol sa impeachment na yan, yung mga kaso na yan, kung ano-ano pa, para pabagsakin po nila si VP Sara Duterte. Pipilayan po nila para talagang hindi makakatakbo sa 2028 presidential election. Kaya nga ang sabi nga ni Senador Peter Cayetano, talunin nyo na lang sa eleksyon si Vice President Sara Duterte. Galingan nyo na lang. Talunin nyo sa eleksyon. Huwag daanin sa mga kung anong impeachment na yan. Di ba? Saka yung anak ni Senador Marcolita, sinabi rin niya doon sa Kongreso na galingan na lang po natin para matalo si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo kapag siya ay makakatakbo sa 2028 presidential election. Talunin nyo na lang kung kayong talunin. Ganun na lang dapat. Galingan nyo. Diba? Hindi yung dadaanin lang sa mga impeachment para hindi makakatakbo. Pipilayan po talaga na gusto nila. Hanapan nila ng butas. May 3 taon pa. Graming mga butas sa hanapin ni VP Sara Duterte. Pero lahat ng iyan ay malulusutan po ni VP Sara Duterte yan dahil ang katotohanan po ang mangingibabaw, hindi po yung mga kasinungalingan na yan para lang mapabagsak ang isang tao na nanunungkulan ng maayos sa taong bayan. Totoo po yan. Eh mga yan, darating ang panahon, isa-isang kakarmahin yan. Pagka malapit ng 2028, at hindi nila talagang mapabagsak si VP Sara Duterte, maraming lilipat dyan, maraming unti-unting kumambyo dyan, at unti-unting kakampi kay VP Sara Duterte. Maraming iba dyan magsusuri, mga ngatwiran, kaya kami kumakampi doon kasi ganyan, maiipit kami, mapagkaisahan kami. Sigurado po yan. Pagka hindi nila mapabagsak si VP Sara Duterte, talagang hindi naman talaga Maraming mga balingbing dyan nalilipat. Marami dyan na sorry VP dahil sumabay lang kami sa kanila, dahil kami naman ang iipitin pag hindi kami sasabay. Marami dyan sigurado maggaganyan sa kanya. Kasi mahirapan po sila talunin. Mahirapan po nilang talunin si VP Sara Duterte pagdating sa 2028 presidential election.
pag hindi nila mapabagsak, at hindi talaga nila mapabagsak yan dahil suportado po ng taong bayan si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. Dahil ang mga tao naniniwala po talaga na sila po ang pag-asa. Sila po ang pag-asa kapag si VP Sara Duterte ang maging Pangulo, maging maayos ang takbo ng gobyerno. Yung corruption, hindi man mauubos, mababawasan. Yung drugs, hindi rin mauubos yan, basta-basta dahil napakarami niyan, malaki ang mababawas din. Diba? Malaki. Ngayon, putok na putok yung corruption sa flood control project, diba? Kasi kulang ng ngipin yan. Kulang ng ng Pangulo. Tapang ba? Dapat bigyan niya ng ngipin. Talagang magalit siya. Bigyan niya, sampulan talaga niya para matakot yung iba. Pero pag ganyan, may nasira, dagdagan na lang ng additional budget, ay wala. Walang matatakot yan. Lahat pa rin ng mga kurap yan maglalakas loob gumawa. Hindi titigil dahil sabihin nila, ay malambot pala malambot yung Pangulo natin. Pero kung lagyan Presidente Bongbong Marcos ng ngipin talaga, huwag siya makinig ng mga bulong-bulong dyan sa kanya. Gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Ilabas niya ang tapang niya. Kung may tapang siya sa panunungkulan niya. Hindi yung sabay sa agos na kung ano sabihin ng iba. Gaya ni VP Sara Duterte, imbis na si VP Sara Duterte ang makakatulong sa kanya sa pamamalakad ng bansa, isa rin siya na mano yung mga Duterte. Kasi kung ayaw niya, kaya niya yung pigilan. Kaya niyang pigilan yung mga impeachment na yan. Kaya Pangulo siya Matatakot yung mga congressman sa kanya. Kaso, wala may bumubulong yata may bumubulong ng hindi natin alam kung sinong bumubulong diyan. Di ba? Kasi kung magpartner na sila VP Sara Duterte, ang ganda siguro ng takbo ng Pilipinas. Kaso lang, sa iba nakikinig, sino yung taong tumutulong sa kanila? Sino taong malaking ambag kaya sila nakabalik diyan? Naipalibing yung tatay na silibing ng mga bayani, yon pa ang dinidikdik ngayon. Yon pa ang pinabayaan niya at malay nga natin, isa rin siya dyan. Isa rin siya ng papabagsak sa mga Duterte, di ba? Di tayo sigurado pero baka lang. Dahil bakit? Bakit nung sinabi niya na hindi sila makikialam sa ICC niyan, wala silang Pero nung kabaliktaran, biglang hinuli si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa impeachment, wala din. Pero ngayon, iba. Kabaliktaran yung mga sinasabi kaya mahirap paniwalaan. Lalo-lalo na spokesperson. Naniniwala pa ba dyan? Ay sus, nakakaumay na magsalita. Spokesperson. Tingnan mo yung views nila pag sila, preskon. Kakaunti lang yung views ng mismong dahil sa nakakaumay na yung mga sinasabi. So yun lang po mga kababayan yung update natin sa kanila VP Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagbisita nga ng 4 na anak at yung asawa ni Pangulong Rodrigo Duterte dati. So baka 5 sila, kumpleto sila dating pamilya, talagang kumpleto sila. Kaya sana mga kababayan, huwag sana kalimutan mag-like, i-comment na lang po sa baba at pag-subscribe na rin po sa channel ko kung at sana po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at kung okay lang po sa inyo, paki-subscribe naman po. At magandang salamat po sa inyo at ingat po kayo.